Welcome to Donmar TV News Channel. Pag-uusapan natin itong survey na sino raw yung papalit kay Presidente Bongbong Marcos sa 2028. Ang survey na to ay nangunguna si Vice President Inday Sara Duterte at followed by Senator Raffy Tulfo. So silang dalawa ang nangunguna na pinipili ng taong bayan na maging presidente sa 2028 na pwedeng papalit dito kay Presidente Bongbong Marcos. Yan, may video akong ipapakita sa inyo tungkol dito. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Importante ang like and share guys para maraming makaalam sa ating mga Pilipino tungkol dito sa latest na sino ang hahawak na bagong leader natin sa 2028. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe nyo na, i-follow nyo na ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sa Facebook at sa YouTube, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So without further ado guys, ipapakita ko sa inyo itong video ng UNTV. Okay? Survey ito kung sino ang pwedeng papalit kay Presidente Bongbong Marcos this coming election 2028. Alam kong it's too early but kikilalanin na rin natin yung survey nila. Okay? Kung sino yung nangunguna. Okay? So, let's play the video. Si Vice President Sara Duterte sa mga napipisil ng mga Pilipino na maaaring pumalit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapag natapos na ang kanyang termino. Pati ito sa latest survey ng social weather stations. Nanguna si VP Sara matapos makakuha ng 28% na puntos. Pumangalawa naman si Senator Raffy Tulfo na may 11%. Sumunod si former Vice President Leni Robredo na may 6%. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 3% at Senator Manny Pacquiao na may 2%. 1% naman ang puntos na nakuha ni Senator Robin Padilla at former Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Nakakuha rin ng 1% ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senatora Amy Marcos at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ang survey na kinumisyon ni Arnel T. ay ginawa noong April 15 hanggang 18 sa 1,200 respondents. Okay, ayan. So, klarong-klaro yan. Binalita ito ng UNTV. So, i-post ko ito dito banda, no? Yung kanilang percentage. So, ang nangunguna si Vice President Sara Duterte, no? Ang nakalagay dito, best leader to succeed Presidente Marcos Jr. as president. So 2028 yan. Okay? So hindi na ako mabigla na si VP Sara yung magiging number 1 sa survey, no? He got 28% dito. Alam kong it's very small, no? Hindi nyo masyadong nakita. Ikaw muna ha. Parang para makita sa lahat, i-adjust ko ito. Dito lang muna na banda para ma-enlarge ko ito. Ayan. Ayan. Okay? So, Sara Duterte got 28%. So, hindi na ako mabigla dyan. Talagang malakas si VP Sara. Alam naman natin nag 32 million siya during the election, no? Pangalawa, ang sumunod dito si Senator Raffy Tulfo, 11%. Which is tama yung number dito. Sa akin, no? This is my opinion. Alam kong maraming mga Tulfonatics rin dito. Ako, makatulfo ako, no? Maraming natutulungan itong si Senator Tulfo. Pero para sa akin, ito yung opinion ko. So, we have different opinions. So, aking channel to, aking vlog to. So, you have to respect my opinion. Para sa akin, no? Mas mabuti kung tatakbo mo ng Vice President itong si Raffy Tulfo. Mas bagay siya maging Vice President. At ilagay natin siya sa Department of Justice. So, ang sarap dun. Oo.
o sa war on drugs ba, ganun, di ba? So pwede si Senator Raffy Tulfo. Kaso hindi pa pwedeng maging presidente kasi ito yung aking argument tungkol diyan. Itong si VP Sara at itong si Senator Raffy Tulfo, puro ito magaling na leader. Pero sayang naman kapag si VP Sara at si Senator Raffy ang magbanggaan sa 2028. Dahil puro yun magaling, may isa talagang malalaglag at may isa sa kanilang sayang na kasi when you have great leaders na magbanggaan, may masasayang na isa na hindi na makapagserbisyo sa atin sa bansa. 'Di ba? Kagaya nga ni Presidente Bongbong Marcos noon at ni VP Sara, and I think si VP Sara ang nag-adjust na magiging Vice President kasi puro sila magaling. Si VP Sara at itong si PBBM. In the case naman dito, no, sayang naman si Raffy Tulfo na makipagbanggaan siya kay VP Sara. Di man natin alam na ayan, that numbers are still hindi pa natin alam kung merong will up and down sa kanilang mga numbers, no? Kasi depende yan sa pagpapangampanya. Importante rin, factor din yan nung during campaign, no? Merong tataas, merong bababa. So meron talagang masasayang pag sila yung dalawa ang magbanggaan. Yan ang opinion ko. Okay? Raffy Tulfo for Vice President and VP Sara for President. Yan. Magandang tandem yan. Puro mga kamay na bakal. Okay? Itong si Leni Robredo na naging third placer dito sa survey na ito, he got 6%. At itong si Rodrigo Duterte, 3%. So understandable ito kay former President Duterte dahil lagi nang inanunsyo ni Digong, Tatay Digong, former president, na nag-retire na talaga siya sa politika, no? Pero para sa akin, no, kung talagang if you will try to analyze this one, itong kay Leni Robredo na nalamangan niya si Pangulong Duterte, kapag si Duterte, no, kung tatakbo man yan, kung totohanin ito ni Duterte, ang malaking lamang dito kay Duterte. Wala sa kilingkingan itong si Leni Robredo, no? Wala na para sa akin, no, wala na sa picture itong si Leni Robredo. Wala na. Wala nang future ito sa politika. Kung magsenador man siya, ewan ko ba kung mananalo pa siya. So, ako pa sa kanya, no? Siguro local government, pwede siya sa local, sa kanilang lugar nila, di ba? Manny Pacquiao, I think mananalo siya sa Senado, no? Senador siguro mananalo. Robin Padilla still pwede sa senador, no? As senator pwede si Robin Padilla. Kaso nga nadismaya lang itong si Robin Padilla kasi yung may isinusulong siya na federalismo na hindi nga until now walang suporta yung federalismo. Yan ang problema. Isko Moreno Dumagoso, I think mag-focus ka na lang, sir, sa pagiging artista mo o maging mayor ulit sa Manila. Pwede. 1%. 1% Isko Moreno. Wala na itong future maging presidente. Bongbong Marcos, 1%. I think magre-retiro din itong si Bongbong Marcos, no? Amy Marcos, pwede ito, Vice President. Pero hindi pa naman nag-announce. Sandro Marcos, maging senador, pwede. Okay? So, yan ang latest na survey nila tungkol dito sa nangunguna nga dito si Senator Raffy Tulfo at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Sino sa dalawang ito, VP Sara at Senator Raffy Tulfo, ang pwedeng maging presidente this coming 2028? Okay, sino ang mananalo sa kanila? Sino ang manok nyo? Sino ang karapat-dapat? I-explain nyo yan sa comment section at tayo ay mapag-usapan natin yan lahat. Okay, guys? Don't forget, guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe, follow Don Mar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito.
Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Survey lang ito. So natin in-explain. Have a great day and God bless sa inyong lahat.